Pasang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Huwebes na ho tayo ngayon. Ikalabinsyam ng Setyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Helen nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility patungo na ngayon ng Japan. 20 katao patay, 14 ang nawawala sa habagat at Bagyong Hiner na sinundan pa ng Bagyong Ferdy. BP Sara dumalo sa hearing ng Kamara, tumangging manumpa na magsasabi ng totoo. Motibo ng hearing, kinestyon. Dating opisyal ng Department of Budget and Management na sangkot sa Parmali Scandal na aresto ng CIDG sa Davao City. Higit 2,000 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Tondo, tumanggap naman ng cash aid mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila. PAGCOR, inanunsyo na ang mga grand winner ng 2024 photo contest. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, nakalabas na ng bansa ang Tropical Storm Helen. Kumikilos ngayon sa bilis na 40 km bawat oras patungo ng Japan. Muling namataan ang bagyo sa layong 715 km northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 85 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umabot naman ng 105 km bawat oras. Ayon sa Pag-asa, ang pinagsanib na epekto ng Helen, habagat at napinalakas ng Bagyong Hiner ang siyang magpapangulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw hanggang bukas. Kabilang dito ang mga sumusunod na lugar: Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Occidental Mindoro, Calamian Island, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Batanes at Babuyan Island. Ohayo gozaimasu sa ating mga kababayang nandyan po sa Japan. Ingat ho kayo, papunta dyan ang bagyo. 20 patay na iniwan ng pananalasa ng habagat na pinalakas ng Bagyong Ferdy at Hiner. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, bukod sa mga nasawi, meron ding 14 na nawawala pa rin. Dahil sa magkakasunod na sama ng panahon, 11 naman ang naitalang sugatan. Sa bulletin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mula sa 20 death toll, 9 sa kanila ay mula sa Mimaropa, 4 ang naitala sa Western Visayas, 4 din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 2 sa Zamboanga Peninsula at 1 naman sa Central Visayas. Aabot naman ng mahigit 156,500 families ang naapektuhan ng 2 bagyo at ng habagat. Katubas ito ng 597,000 individuals na naapektuhan ng bagyo, kung saan pinakamarami naitala sa Western Visayas, 256,000 individuals. Samantala, napinsala naman ang naturang sama ng panahon ang 930 mga kabahayan, kabilang ang 789 na partially damaged at 141 ang totally damaged. Naitala rin ang mahigit sa 2.4 million pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura na tinamo ng Pilipinas mula sa nabanggit na bagyo at habagat. Hindi pa ho kasama dyan yung pinsala naman na dinulot ho nito sa sektor ng agrikultura. Kaya lang yung magkakasunod na bagyo na nagtungo ho naman ng Vietnam, nagpalubog ho sa mga palayan dun. Naaresto naman ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP si dating Budget and Management Officer Attorney Lloyd Christopher Lau. Nadampot ito sa Davao City. Inaresto si Lau sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act na ipinalabas ng Sandigan Bayan First Division. Nagugat ang kaso sa pagpabor nito sa ilang kumpanya, partikular na sa Parmali Pharmaceutical Corporation na nakakuha ng 8.5 billion pesos na kontrata para sa pagbili ng face mask, face shield, personal protective equipment o mga PPE at mga test kits noong panahon ng COVID-19 pandemic. Batay sa report ni CIDG Director Major General Leo Francisco,
Dakong alas 11 na umaga, natunton sila ng tracker team sabang isinasailalim na siya at agad ding isinailalim siya sa medical check-up at booking process ng mga otoridad. Pinondohan, pinagplanuhan at isang political attack. Ito naman ang duda ni Vice President Sara Duterte sa layunin ng pagdinig ng komite ng Kamara kaugnay ng pondo ng Office of the Vice President. Ang pondo ng Vice Presidente. Malinaw sa mga privilege speeches ng mga kongresista na nais na mga ito na ipanawagan na huwag siyang iboto sa darating na 2028 elections. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Samantala, iginit pa nito na kahit siraan pa siya, balatan ng buhay o sunugin, patuloy pa rin siyang maglilingkod sa sambayan ng Pilipino anuman ang isyong ibabato sa kanya. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Naniniwala din si Vice President Sara Duterte na gusto talaga siyang i-impeach ng mga miyembro ng Kamara. Ito ang giniit ng Vice Presidente sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa paggasta ng pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Punto ng Vice Presidente, hindi lamang ordinaryong pagdinig ang ginagawa ng komite kundi isang political attack para siraan siya at ang kanyang tanggapan. Hamon ng pangalawang Pangulo kung sa tingin ng komite hindi sapat ang mga dokumentong ipinasa ng kanyang opisina, huwag nang bigyan ng pondo ang kanilang tanggapan. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Samantala, ginit din ni Vice Presidente Sara na hindi naman talaga budget ang puntirya sa pagdinig ng komite, kundi ang planong impeachment sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang puntirya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms. Dumalunga si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga sa paggamit ng pondo, sumalit ayaw nitong manumpa na magsabi ng totoo. Ang pagtanggi ng Vice Presidente, italiwas sa mga nangyayari sa mga congressional inquiry na nanunumpa ang mga iniimbitahan na magsasabi ng totoo gaya ng ginawa ni na dating Pangulong Fidel Ramos at Benigno Noynoy Aquino nang sila ay humarap sa investigasyon. Sa pagsasimula ng pagdinig, inatasan ng chairman ng komite na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang committee secretary na papanumpain na magsasabi ng totoo ang mga inimbita mula sa Office of the Vice President, Department of Budget and Management at Commission on Audit, kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Ang panunumpa ay ginagawa upang matiyak na magsasabi ng totoo ang mga iniimbitahan sa pagdinig upang maaaring maharap sa kaso ang mga ito kapag nagsinungaling. Bago manumpa ang mga panauhin sa komite, nagtanong na si VP Inday kay Chua kung siya ay imbitado bilang resource person at kinakailangan bang manumpa. At tuwiran ni Duterte batay sa imbitasyon, siya ay isang resource person at nakalagay sa rules ng Kamara na ang mga nanunumpa lamang ay mga witness o mga testigo. Ipiniliwanag naman ni Chua na ang mga inimbitahan, saksi man o resource person ay kapwa manunumpa na magsasabi ng katotohanan. Pinaportahan naman ng dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo at kilalang kaalyado ito ng Duterte ang katuwiran ng pangalawang Pangulo. Ayon sa dating Pangulo, sa ilalim ng desisyon ng Korte Suprema o Supreme Court at President ng Senado, ang saksi ay binibigyan ng higit na proteksyon kaysa sa resource person.
dahil ang saksi ay maaaring maging akusado. Binatikos ng 3 mambabatas ng Kamara de Representantes si VP Inday sa pagtanggi nitong manumpa na magsasabi ng totoo sa isinagawang investigasyon ng Kamara de Representantes sa unang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kinuliksa ni Zambales Representative J. Conghun, Batangas Representative Gerbil Luistro at Kabataan Representative Raul Manuel si VP Inday sa pagtanggi nitong tumistigo under oath. Binigyan din ni Conghun na ang panunumpa ay hindi lamang legal requirement, kundi pangunahing akmang ng pagiging tapat at accountable ng isang pampublikong opisyal. Kinasyon din ni Conghun ang pagtanggi ng Vice Presidente na manumpa kung wala naman itong itinatago. Kinagundahan naman ni Luistro ang pahayag ni Conghun na niya'y maaaring magkaroon ng implikasyon ang pagtanggi ng Vice Presidente. Paliwanag ni Luistro, ang hindi pananumpa ay nagpapahina sa tiwala o kredibilidad ng anumang sinasabi ng isang tao. Pinaalalahanan din ni Luistro ang mga kapwa mambabatas at ang mga Pilipino na ang mga pampublikong opisyal ay dapat na maging tapat at mapagkakatiwalaan. Dismayado naman si Manuel sa pagtanggi ni VP Inday na manumpa na isang hayagang pagsalungat sa mga itinatag na pamantayan ng pananagutan. Hindi ako ang problema ng bayan. Ito naman ang giniit ni Vice Presidente Inday Sara sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kaugnay ito ng pagtalakay ng komite sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Punto pa ng Vice Presidente, maraming totoong problema na kinakaharap ang Pilipinas at hindi siya ang problema. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, iligal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. Samantala, sinibak naman bilang Vice Co-Chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability si Congressman Rodante Marcoleta. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, kinumpirma ni Marcoleta na inili siya bilang Vice Co-Chair pero wala namang sinabi, walang explanation, wala ring abiso. Kwento niya, nalaman niya lamang na tinanggal na siya nang bigla siyang pigilan sa pagmosyon sa hearing ng kanilang komite at sinabihang hindi niya ito maaaring gawin dahil hindi na siya miyembro. Sabi ng chairman, sinantala ako, kung you cannot make a motion because you're no longer a member, isipin mo, sasabihin pa nila sa harap ng pagdinig namin, gusto rin nila akong hiyain eh. Di ba lang sila nakapaghintay ng konti, na maya-maya na lang, bulungan nyo na lang ako. Gayunman, sinabi pa rin ni Marcoleta na ayaw na niyang mag-isip ng masama tungkol sa kanyang mga kasamahan kaugnay ng naturang insidente. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 si House Speaker Martin Romualdez. Ito naman ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa ambush interview matapos umalis sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ayon sa Pangalawang Pangulo, sinabi sa kanya na mga kalnado niya sa Kamara na pinag-uusapan na ang pagkandidato ni Romualdez sa 2028. Una namang sinabi ni VP Inday Sara sa pagdinig ng komite na hindi siya tatakbo sa nalalapit na eleksyon. Higit naman sa 2,000 pamilya na apektuhan ng sunog at nawala ng tirahan sa Tondo, Maynila ang tumanggap ng emergency financial aid mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Pinangunahan ni Mayor Hanny Lacuna ang pamimigay ng cash aid na tig 10,000 piso sa mga apektadong residente ng Aroma Compound sa ginanap po sa General Vicente Lim Elementary School. Kaagad ay pinamahagi ni Mayor Lacuna ang tulong pinansyal matapos magpasa ng resolusyon ng Konseho ng Maynila na nagpapahintulot sa agarang pagpapalabas ng pondo para sa mga naapektuhang residente. Pinasalamatan ng alkalde ang mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod sa mabilis na pagpasa ng resolusyon na nagbibigay daan sa pagpapalabas ng pondo. Bukod dito, nakatanggap din ang mga nasunugan ng hygiene kits at mga relief goods. Inanunsyo na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR
ang 24 na grand winners sa prestigious 2024 photography competition na umakit ng halos 4,000 entry sa buong bansa. Maingat na pinili ng PAGCOR ang mga entry ng mga larawan na namumukod tangi sa kanilang orihinal at visual effect. Sa tulong ng mga veteranong photographer at mga pambihirang visual artist na nagsilbi bilang mga hurado sa mga regional at sa final screening. Sa conventional category, nakatanggap ng tig 100,000 piso ang 8 grand prize winner. Habang 16 na grand prize winners naman mula sa mobile at drone categories ang tumanggap ng tig 50,000 pesos. Ang 8 consolation prizes sa conventional category ay nakatanggap din ng 35,000 pesos bawat isa, habang 16 naman grand finalists sa mobile at drone categories nang nabigyan naman ng tig 20,000 pesos. Ipinakita sa photo competition ngayong taon ang temang Harvest Time, ang mayamang pagkamalikhain at pananaw ng mga Pilipino sa mga yamang agrikultural ng Pilipinas at pagsisikap ng mga magsasaka at mga mangingisdang Pilipino. Binigyan din ni PAGCOR President at CEO Wilma Esma na dumalo sa awarding ceremony. Ang kahalagahan ng kompetisyon ay pagkilala sa natatanging talento ng mga Pinoy photographer. Ang mga nalalong larawan naman ay tatampok sa mga corporate calendar ng PAGCOR. Yan din sa para sa mga desk at wall versions ng kalendaryo ng PAGCOR ngayon 2025. Congratulations po sa lahat ng mga winners. Isang lalaki na tagpang patay, may sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan sa Baybay City, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang lalaki na tagpuan patay na may sugat sa katawan at ulo sa siyudad ng Baybay. Kinilala ng PNP ang biktima na si Chris 41 anyos, residente ng Barangay Bunga, Baybay City. Nangyari ang insidente sa Barangay Bunga sa naturang siyudad. Sa investigasyon ng PNP bagong insidente, nag-inuman muna ang biktima at kanyang kaibigan sa bahay ng kanyang kapatid. Umuwi ito para kumain, subalit hindi na bumalik. May mga sugat ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan at sa ulo nang makita ito sa naturang lugar. Sa kasalukuyan ni imbestigahan ng PNP ang insidente kung sino ang gumawa ng krimen. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Magsasaka patay naman sa pananaga sa Labo, Camarines Sur. Detalye na balita mula kay Roel Saldico, RH7. Diyos maringaga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol, Roel. Patayag sa bagasaka matapos ito ng pagtatagayin ng kaibigan nito sa Barangay Dala sa Labo, Camarines Norte. Pasado alas 3 ng hapon kahapon, kinalala ang biktima na si Santiago Bermas, 60 years old, magasaka at residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat, nagkaroon ng pagkatalo ang biktima at kaibigan nitong suspect na si Jose Sadja, 46 anyos, habang ang mga ito ay nasa Nyugan. Umano ang suspect, ngunit kagad itong bumalik at may dala nito ng itaka. Dito na pinagataga ng suspect ang biktima sa iba-ibang bahagi ng katawan. Dead on the spot naman ang biktima, habang ang suspect naman ay kagad na sumuko sa mga otoridad na naharap ngayon sa kasong pagpatay. Matagal ng manuwang alitan ng dalawa ang tinitingnan ng dahilan ng krimen. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos sa Roel. 21 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga po sa mga Pilipino all over the world. Sa mga suki natin dyan sa Alberta, Canada, sa Edmonton. Kamusta na po kayo, ha? Siyempre, sa mga suki ho natin sa Estados Unidos, Evan lang dyan po sa Las Vegas, ha? At sa lahat ng mga nakatutok ho sa atin dyan po sa New York, Cubao. Mga misis, sa mga araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagan tunog. Aba, 8,000. Tama ba? 8,000. O 8,000. Thursday na tayo ngayon eh. 8,000. Naku, laki na ng premyo, no? 8,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog.
ano kayang ginagawa doon sa ano kayang ginagawa doon sa massage chair? Sosyal. Si Mabel may massage chair sa bahay. Anong ginagawa sa massage chair na yan? Yan po inyong sasagutin. Papadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At ang masasagot naman online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. I-share nyo muna yung ating programa bago ho kayo magpadala ng sagot para mapabilang ang inyong mga entries. Ayan, Pagkatapos ninyo mag-kuting-ting ng inyong massage chair, siyempre, pag pinawisyan ho kayo, shower agad gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! Yun daw pong concert ni Gabby Concepcion at Sharon Cuneta, masusundan pa. Yan ang chichika sa atin ni Morley Alino. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Matutuwa, naglulundagan sa kasiyahan ang mga dating fans ni Gabby Concepcion at Sharon Cuneta. Akala kasi nila, Kuya Angel, first and last na yung naging concert ni Gabby Concepcion at Sharon Cuneta na ginawa dyan sa Okada Hotel. Pero ngayon, 10 cities o 10 magagandang bar or theater ang pagtatanghalan ng Dear Heart ni Gabby at ni Sharon. Eto na. Sisimulan sa October 26, 2024 sa Harrah's Resort, California. Balito yung take-off ng kanilang show sa Amerika at Canada. Tapos October 27 naman sa Savatan Theater sa Beverly Hills, California. Mag-show din sa Oakville, Canada at sa Thunder Valley Casino Resorts sa Canada sa November 15 ang dating mag-asawa. Eto pa, inaasahan din at nakatalanan, naka-record na magtatanghal din si Gabby Concepcion at Sharon Cuneta sa Las Vegas. Eto nakakaloka, Kuya Angel. Ang ticket, 25K to 30K. Di ba ang mahal-mahal pero willing gumastos. Yung mga fans ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, mapanood lang nila ang nasabing concert. Pero tanong ko nga ba, bakit nga ba napapayag si Gabby Concepcion? Kasi dati ang chismis, Kuya Angel, si Gabby ang umaayaw. Hindi kaya dinagdagan nila ang talent pin nitong si Gabby kaya napa-oo na si Gabby? At nagpaalam sa GMA na hindi mo nagagawa ng mga teleserye? Yan ang ating aalamin! Ako po si Morley Alino. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Yan. Mas matindi yung concert ng The Midnight Singers dyan sa San Diego, California. Next year pa yon, ha? Wala pang malinaw na venue. Kung tuloy ba sa Araneta Coliseum o dyan sa Bukawi, Bulacan, dun sa arena. Hindi pa sigurado. Wala pa rin pecha. Diba? Sold out ng ticket. Ganda umaga sa Midnight Singers natin. Kakasuki natin dyan po sa San Diego, California si Sir Manny, si Tita Cora, si Ma'am Linda, ayan si Sir Art, tsaka syempre yung pinakapogi sa kanila. Sabi niya, si Jun Yambawa, Sir Jun, at tsaka si Ma'am Lloyd. Magko-concert ho sila. Malapit na, relax lang kayo. Ay, teka muna. Ngayon actually ang birthday ng aking daughter na si Abby. Abby, happy birthday, ha? Siya'y magiging... Happy birthday, Abby. Ka-birthday niya rin si... actually, kahapon naman ang birthday ni General Romulo Bong Camantac Jr. Si... Director Bong ay binabati naman ang mga poging membro ng Class Mapitagan ng Philippine Military Academy Class 80. Magandang umaga po sa lahat ng mga poging membro ng Mapitagan. Maganda umaga, Pilipinas!
Mga mamis, laundry day today ha. Pwede ho bang bantayan nyo lang yung pagtama ng ulan sa bandang hapon para hindi humabasa yung mga nilalabhan. Laundry day today, kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't papahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ng laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sample cotton. Gawa po ito ng ACS. Aba, birthday din pala ngayon ni Tita Rose Lara. Tita Rose, magandang umaga. Happy birthday. Sabi ni Malu, magpaalmusal ka na raw. Ay, magandang umaga din kay Dr. King Tan dyan po sa Lucena. Number 2, most wanted person naman ng Posorubio, Pangasinan, arestado. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy. Masanto siya kabukasan edsi kayo amin. Nadakip din ng mga otoridad ang top 2 most wanted person na may kasong paglabag sa Republic Act 7016 child abuse na may petsang March 5, 2021 pang-warrant of arrest nito under criminal case number 100604 with no bail bond recommended. Bumagsak din ito sa kamay ng batas makalipas ang higit 3 taong pagtatago. Ayon sa ulat ni Acting Chief of Police Major Jordan Tomas, na-aresto sa poblasyon ng nasabing bayan alas 7:20 ng gabi ang suspect. Ito'y nagpalipat-lipat umano ng lugar na pinagtataguan kaya't umabot ng higit 3 taon ito bago nahuli. Sa ngayon nasa custodial facility na ng Posorubio Police Station ang suspect at dahil sa walang piyansa ang kasong kinakaharap nito ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng korte upang ito'y mailipat na sa BGNP. Ito si Freddy Pajardo, RS38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Masantos siya kabasan ni Chiki Amin sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pangasinan. Culmination program ng second founding anniversary ng Maguindanao del Norte Province. Dinaluhan ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutak, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Dinagsa ng libu-libong supporters at mamamayan mula sa mga bayang sakop ng Maguindanao del Norte Province ang culmination program ng ika-2 taong anibersaryo sa pagkakatatag ng probinsya ng Maguindanao del Norte na ginanap sa Cotabato City. Sa pangunguna ni Governor Abdul Rauf Macacua kasama sina Vice Governor Abdul Nasser Tong Abbas, mga provincial board members at mga municipal mayors, mainit nilang tinanggap ang isa sa mga panauhing pandangal na si Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo na siyang representative ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinangaan naman ni BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang mabilis sa pag-unlad ng Maguindanao del Norte sa epektibong pamamahala ni GOBSAM sa ilalim ng 7-point executive agenda nito dahilan ng pagiging ideal province nito, na nakapasok naman sa ika-14 out of 82 provinces sa bansa sa ginanap na Cities and Municipalities Competitiveness Index, habang first placer naman sa growth of taxable and exempt real property unity, growth rate of taxable assessed value, and local sources revenue per capita, at marami pang ibang achievements and awards na mas lalong nagpatanyag sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Ganda Umaga, Pilipinas. Dating Budget Undersecretary na aresto naman sa Davao City. Detalye mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Inaresto ang abogado na si Lloyd Christopher Lau, dating Executive Director ng Procurement Service sa Department of Budget and Management, Merkules ng umaga, September 18, 2024, sa kanyang tirahan sa Eculan, Davao City. Sa pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group 11 at Special Operating Team kasama ang CIDG, NCRFU at Davao City Field Unit, nahuli si Lau na kasalukuyang naharap sa kaso paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa aligasyong kasabot ito upang i-award ang COVID-19 test kits na nagkakahalaga ng 4 billion pesos. Sila ang partikular na kinasuhan ng Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, na may piyansang nagkakahalaga ng 90,000 pesos batay sa utos na pinalabas ni Maria Teresa Mendoza Arsiga, ang chairperson sa First Division ng Sandigang Bayan, Quezon City noong September 12, 2024. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, John. Hinahanapan naman ni Senator Jaime Marcos ang Department of Social Welfare and Development ng plano para sa Negros Island Region.
Ginawa ni Senator Amy ang pag-usisi ng pangunahan niya ang budget briefing ng Senate Committee on Finance. Ayon kay Senator Amy, hindi man lang kasama ang Negros Island Region sa hinihinging 229.79 billion pesos ng Department of Social Welfare and Development at mga attached at supervised agency nito para sa susunod na taon. Sagot naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, sa Presidential Sister, mayroong budgetary component mula sa dalawang rehiyon ang mga probinsyang bahagi na ng Negros Island Region. Hinihintay na lamang din umano nila ang magiging go signal ng Department of Budget and Management para rito. Idiniin naman ni Senator Marcos na kailangang maglatag ang gobyerno ng isang game plan na magsasama sa bagong tatag na Negros Island Region sa 2025 National Expenditure Program. Una nagpahayag ng kumpiyansa ang mga lokal na opisyal ng Negros na hindi tutuldukan ng kapatid ng Pangulong BBM ang kanyang commitment sa Negros Island Region at patuloy na hahanap ng paraan upang matugunan ang mga budget concerns ng bagong rehiyon. Aprobado na sa Kamara ang 281.3 billion pesos na panukalang pondo naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG para sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 6% kaysa sa inaprobahang halaga noong 2024. Todo pasasalamat sa Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos sa mga kongresista sa pangunguna ni Congresswoman Luisa Lloren Quaresma ng Lone District of Nueva Vizcaya na co-sponsor ho ng budget. Tiniyak ni Abalos na ang nasabing pondo ay mapupunta sa mga programa at mga proyekto na kagawran para mapanatili ang katahimikan, kaunlaran, kapayapaan at kaayusan sa buong bansa na nakadisenyo para lahat para sa makatulong sa mga nangangailangang mamamayan. Ang mga ahensya at mga tanggapan sa ilalim ng kagawaran ay kinabibilangan ng Office of the Secretary, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Local Government Academy. Kasama rin sa mga ahensyang nasa ilalim ng DILG, ang National Police Commission, National Commission on Muslim Filipinos, Philippine Commission on Women, Philippine Public Safety College at National Youth Commission. Dami pala, no ha? Wala umanong item na confidential funds sa 2022 budget ng Office of the Vice President na napaglagyan ng 125 million pesos na hiningi ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito naman ang sinabi ng Department of Budget and Management sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ayon kay ACT Teachers Party Representative Franz Castro, sinabi ni Undersecretary Rolando Toledo, ang hinihinging confidential fund ni Duterte ay dapat bigyang katuwiran dahil bahagi ito ng governance engagement at socio-economic program. Kinuha umano ang hinihinging 125 million pesos ng Office of the Vice President sa contingent fund ng 2022. Kinestyon naman sa Korte Suprema ang constitutionality ng pagkakaroon ng confidential fund ng OVP. Hindi pa ito naglalabas ng desisyon sa ngayon. Ayon naman sa Commission on Audit, naubos ang 125 million pesos na pondo sa loob lamang ng 11 araw o gumastos ang OVP ng 11.36 million pesos kada araw mula Disyembre 21 hanggang matapos ang 2022. Sinisilip ngayon ng COA ang naging paggastos ng OVP sa naturang pondo na naglabas din ng Notice of Disallowance sa paggastos ng 73 million pesos na bahagi ng 125 million pesos na pondo. Dalawang wanted person at 7 pang iba. Naaktuhang nagsusugal. Arestado ngayon sa isang police operation sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Camilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa pinaigting na police operation sa mga wanted at patuloy na lumalabag sa Bataan, sa magkakasunod na araw nadakip ng Bataan PNP ang 9 na individual, kung saan 2 dito ay wanted person at 7 naman ang mga naaktuhan na nagsusugal. Sa report mula sa Camp PFC Cirilo Tolentino sa tanggapan ni Bataan Provincial Director Colonel Parmertria, ang Pilar PNP nakaaresto ng wanted person sa Barangay Wawa sa kasong RA 9165 na wala itong inirekomendang piyansa ang korte. Ang Balanga City PNP naman ay nakaaresto na may kasong estapa na may piyansa na 18,000 piso.
ang Limay PNP nakahuli ng 3 sugarol, ganun din ang Hermosa PNP ay 4 naman ang nadakip matapos maaktuhan ang mga ito na pawang mga sinampa na rin ng kaukulang kaso. Samantalang pinuri ni Colonel Parmertria ang kanyang mga tauhan sa patuloy na pagpapaigting ng pagtugis sa mga lumalabag sa batas. Dani Kubilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya pa ba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Samantala, tinamaan ng ubo at sipon ng Pangulong Bongbong Marcos. Itong inamin ng Pangulo sa kanyang talumpati sa awarding ceremony sa Malacanang para sa Outstanding Government Workers. Naging kapansin-pansin kasi sa seremonya na panay ang pagsinghot at pagsinga ng presidente. Sa kabila nito, tiniyak ng Pangulo na hindi ito hadlang sa kanyang mga pagtatrabaho. Una nang sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na masama ang pakiramdam ng Pangulo sa kanilang sectoral meeting noong Martes at nakasuot nga ito ng face mask. Posibleng nakuha rin naman ng Pangulo ang ubot sipon sa mga taong bumati sa kanya noong selebrasyon ng kanyang birthday. Ay nako, kinakailangan may panlaban ho tayo sa mga mikrobyo ha. Magbaon lagi ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Pero maghapon man ho natin gamitin sa ating mga kamay, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Higit naman sa 2 milyong pisong halaga ng marijuana winasak ng mga otoridad sa Kalinga at Benguet. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Binunot at sinunog ng mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ang higit 2 milyong pisong halaga ng marijuana sa magkakaiwalay na marijuana eradication operation sa lalawigan ng Kalinga at Benguet. Sa Kalinga, nadiskubre na pinagsanib ng operatiba ng PNP at PDEA ang 5,500 fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 1.1 milyong piso sa barangay Dananaw sa bayan Tinglayan. Samantalang sa barangay Takadang, Kibungan, Benguet, nadiskubre ng mga operatiba ng Benguet PNP at PDEA ang 2,000 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 400,000 piso at 2,700 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 540,000 pesos ang nadiskubre naman ng mga operating troops sa barangay Kayapa sa Bacon, Benguet. Aktibo ang mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera sa ginagawang investigasyon para matukoy ang ibang plantasyon ng marijuana at mahuli ang mga individual na responsable sa pagtatanim ng marijuana. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Agnina. Kinestyon naman ng Commission on Audit ang paggamit ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng 375 million pesos na confidential fund noong 2023. Nakahawig umano ng mga puna sa ginawa nitong paggastos naman sa 125 million pesos na confidential fund noong 2022. Ayon kay One Rider Party Representative Rods Gutierrez, mapapansin na mayroong paulit-ulit na pattern sa maling paggastos ng confidential fund ng mga tanggapan ni Inday Sara. Sinabi ni Gutierrez na naglabas ang COA ng Audit Observation Memorandum kaugnay ng paggastos ng 375 million pesos na confidential fund ng 2023. At kung tuluyang hindi maipapaliwanag ni Duterte kung paano ito nagastos, maaaring magaya ito sa paggamit naman ng 125 million pesos na confidential fund noong 2022 na na-issuehan na rin ng Notice of Disallowance. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kinumpirma ng kinatawan ng COA na ang 375 million pesos mula sa 500 million pesos na inilabas ng OVP para sa confidential fund noong 2023 ay questionable
nang tanungin kung ang mga issue ba ng paglalaan ng pondo para sa 2023 ay katulad ng sa 2022, inamin ng opisyal ng COA na maraming pagkakatulad. Giniit ng kongresista ang kahalagahan ng accountability na bagamat ang AOM ay maaaring hindi kasimbigat ng notice of disallowance, hindi ito dapat maliwalain dahil magmumungkahi ito ng problema o issue sa paggamit ng pondo. Nanawagan naman si Manila Representative Rolando Valeriano sa mga potensyal na whistleblower na ilabas ng mga impormasyon, mga ebidensya o testigo kaugnay na maling paggamit ng pondo na tanggapan ng Vice President. Ginawa ni Valeriano pahayag sa pagbubukas ng investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong Setyembre 3 kaugnay ng ginawang paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Sa kanyang privilege speech, nagpahayag ng pagkabahala si Valeriano kaugnay ng kawalan ng transparency sa paggamit ng OVP sa pondo nito, bunsod ng kakulangan ng mga dokumento na magpapatunay sa ginawang paggamit ng pondo sa itinatakdang pagkakagastusan. Kinundil na din ni Valeriano ang Vice Presidente sa pagtanggi nitong sumagot sa mga tanong kaugnay ng panukalang budget ng OVP, gayon din ang mga tanong kung paano ginagamit ang pondo. Gagamit na rin ang Korte Suprema ng Artificial Intelligence upang mapabilis ang kanilang trabaho. Sa deliberasyon ng budget ng Judiciary, sinabi ni Court Administrator Raul Villanueva, gagamit na sila ng AI sa monitoring ng mga kaso, pagkuha ng iba't ibang mga datos at pagdadraft ng mga desisyon. Sabi ni Villanueva, meron na silang dinidevelop na voice-to-text transcription kung saan habang may nagbibigay ng testimonya, nare-record at naitatranscribe na kagad ito. That we're developing already voice-to-text transcription. In other words, while the testimony is being given, it's already being recorded and transcribed, Your Honor. And hopefully we can come up with an AI that can translate already, for example, testimonies in one dialect can be converted already into, for example, Ilocano to English, Your Honor. Nilinaw naman ni Supreme Court Justice Mario Lopez na hindi naman sila magdedepende lamang sa AI dahil mas mahusay pa rin ang isipan ng tunay na tao, lalo pat hindi lamang sila court of law kundi court of humanity din. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po kay Ma'am Sally. Sally Villanueva. Ma'am, alam ko na nanonood kayo ngayon ha. Kinuwento ho ni Court Ad. 44 na makalipas ang alas 4 na umaga, kapuso actor na si Ken Chan, posibleng arestuhin. Bakit? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Patuloy na pinag-uusapan ngayon ang issue ng kapuso actor na si Ken Chan na nahaharap daw ngayon sa kasong syndicated estafa. Ayon sa nakalap naming kwento, nagtatago raw ngayon ang aktor sa ibang bansa dahil sa umakyat sa korte ang kasong syndicated estafa na isinampa laban sa kanya. Nagsampa ng reklamo ang mga investors daw nito sa mga itinayo nilang restaurant. Nasa Office of the City Prosecutor sa Quezon City na raw ito ngayon at isa sa mga araw nito ay ilalabas na ang warrant of arrest sa kanya. Kaya hindi raw ngayon nagpapakita si Ken Chan, pero ang latest pang nabalita namin ay nagpalit daw ito na ngayon ng abogado at kinuha raw si Attorney Maggie Abraham Garduque, ang abogado ng dalawang independent contractors na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Hindi pa nagbigay ng pahayag si Attorney Garduque pero napag-alamang nag-file na raw ito sa Department of Justice ng petition for review para ma-reverse ang resolution ng Office of the City Prosecutors ng Quezon City. Ang sabi naman ng ilang taong malapit kay Ken Chan, haharapin naman daw ito ng aktor. Pero syempre, umiiwas itong maisyuhan siya ng warrant of arrest dahil non-bailable pa naman ang kasong ito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Sa mga OFW natin, sa ating mga seafarers, magandang umaga. Uwi ba kayo ng Pilipinas? Wow, wag na ho kayong bumili ng imported na tsokolate. Meron po dito ang tangerine chocolate. 100% gawang lokal but taste and looks global. Dahil ito po itinulungan po ng Department of Science and Technology at ng DTI para maging world class ang dating.
Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating pong mga magnaniyog, ang ating mga magsasaka, nagpo-produce na ng dekalidad na kakao beans para may process at gawing Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Buong pagmamalaki namang sinasabi po ni Governor Helen Tan na yung Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph kung ano yung mahigit 10 variants na yan. Tangerine Chocolate to 100% gawang atin, gawang lokal, but taste and looks global. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Nakatanggap ang Bureau of Treasury ng 30 billion pesos na paunang bayad sa formal na pag-takeover ng bagong operator ng Ninoy Aquino International Airport. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Finance na ipinadala ng Manila International Airport Authority ang 30 billion pesos mula sa San Miguel Corporation sa pangangatawan ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, tila hitting two birds with one stone ang naturang NAIA project. Hindi lamang daw kasi ito gagawing world-class na paliparan, ngunit gagarantihan din ito ang magandang kita para naman sa pamahalaan. Sa pagsasimula ng proyekto, inaasahang makapag-generate ang gobyerno ng nasa 900 billion pesos sa loob ng 15 taong concession period na magpapalawig pa ng karagdagang 10 taon. Yan, ha? Kaya lang ho, alam ho ba ninyo na may problema dito ho sa NAIA? Sa ating paliparan. Kala natin, ang San Miguel lamang ho na mamayagpag yan. Ano ha? Meron din po palang isang kumpanya. Ha? Na wala namang sapat na legal personality at nagbabayad lamang ng token sa gobyerno para sa rental ng ilang espasyo dyan sa NAIA. Aba, nakakuha po ng TRO mula sa isang korte dyan po sa Parañaque para buksan yung bagong gate ng NAIA na inuprobahan ng MIAA noong December para po sa efficient flow ng cargo ng mga goods na dumadaan po dyan sa main airport. Nagiging dahilan daw po ito ngayon ng mga flight delays. Ang nagreklamo ho ay mga miyembro ng ang tawag dito, kapisanan ng mga nagtitiis na mananakay. Ba? Ang sinasabi ho nila, yun daw pong proyekto ay illegal alienation of public property. Teka muna, yung pinag-uusapan dito, pagbubukas lang ng gate para po sa efficient flow. Pero alam ba niyo may bond ito na 2 million. Teka muna, Mr. President, Pangulong BBM, akala ho ba natin, gusto natin maging world class ho ang Ninoy Aquino International Airport? Meron ho isang big time na negosyante, ano ha? Kala ko ang bigatin lang talaga si Don Ramon Ang, ano ha? Meron palang isang Mr. Cheng, ha? Na magkano binabayad ho nito dyan po sa airport. Ito sanang bagong gate na ito magpapahintulot para pumasok yung mga cargo companies na nagsisilbi po sa 30 airlines na nag-ooperate dyan sa NAIA. Dati ho mayroong isang gate lang, kaya lang masyado na daw pong manipis, masyado nang maliit. Itong bagong gate na ito would facilitate the movement of cargo between warehouse and aircraft para ho maabot yung deadline at maiwasan ho yung mga delay ng time-sensitive goods, lalong-lalo na yung mga perishable items. Kaya nagtataka ho itong mga operator, bakit hindi makita yung wisdom na yon ng korte? Anyway, siguro naman ho talagang tiningnan o inaral ho ng judge yung kanya naging ruling sa pag-i-issue po ng TRO. Teka muna, di ba pagka government projects hindi dapat ini-issue no ng TRO? Anyway, siguro naman ito titingnan din ho ng Korte Suprema, ma-review din yung pag-i-issue na yan ng TRO.
Gusto natin, sino bang hindi gusto ng magandang airport? Bawat Pilipino, gusto na dapat maganda ang airport. Paano natin pagagandahin ang airport? Kung ngayon pa lamang, meron na pong mga balakid na katulad nito. Bakit po ang kapisanan ng mga nagtitiis na mananakay magpapile pa ng ganitong klase ng reklamo kung ang objective naman ay mapaganda ang operasyon o flow of goods dyan po sa NAIA? Mr. President, ang laki ng naging investment dito ng San Miguel Corporation. Baka pwede pakisilip dahil mukhang may namamayagpag na isa pang bigating negosyante. Mantakin ninyo. Nakakuha ng kontrata with a token pay sa gobyerno. Hindi ko kasing laki ng kontrata ng San Miguel Corporation at kayang-kayang magpasara ng gate. Para ang lahat ng mga papasok na sasakyan ay doon lang sa gate na kontrolado nila. Maganda umaga, Pilipinas! Wow! Bloodletting activity muling ikinasa bilang bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Senator Bong Revilla. Detalye na balita mula kay Raymond Datpaan sa Rich 28. Raymond, good morning. Pinangunahan ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang bloodletting activity bilang bahagi ng kanyang ika-58 taong karawan ngayong Setyembre sa Quezon City. Katuwang ng tanggapan ni Revilla ang mga medical representatives mula sa Lung Center of the Philippines. Kasama sa mga unang nag-donate ng dugo ang mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ipadadala ang mga nakalap na dugo sa mga kapartner na ospital para makatulong sa mga kababayan nating nangailangan ng dugo pero walang pambili. Sabi ni Revilla, ito na ang ika-15 taon na ginagawa nila ang bloodletting activity na may titulong Dugong Alay, Dugtong Buhay, kung saan kabilang sa may kinabang ay mismo ang kanilang mga donors. Noong nakaraang taon, umabot sa 550 mga bags ang nakolektang dugo na dila sa mga pampublikong mga ospital. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. 54 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo mag-ultabayo. Pero sabi ng mga dalubhasa, pwede tayo mag-take ng ultabayo anytime. Pinakamaganda nga ay 2 kapsula, 1 oras bago matulog para ma-achieve natin yung mga benefits talaga ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Dr. Cocos Lactis Strain Plasma. Ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman pagpasok ko nito sa ating katawan, agad na ina-activate yung commander ng immune system ng ating katawan, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po naman ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ma-achieve na natin ang magandang tulog, yung talagang tulog na nakapagpahinga tayo para magkaroon tayo ng sapat na lakas sa kinabukasan, na itaboy pa yung mga toxin sa ating katawan kaya napapanumbalik ang lakas ng ating immune system. Kaya ito hindi kwenteng kutsero base po ito sa mga clinical trial na ginawa po dyan po sa Japan. Available po ang Ultamayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Kung may mga concerns pa kayo, tawag ko kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin ang 0917-110-6580. Available din po ang Ultamayo sa Mercury Drug, Mesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Alam naman ninyo ang Mercury Drug. Hindi papayag yan na magbenta ng gamot na tsaka iba pang mga produkto, mga food supplement kung walang aprobado o walang approval mula sa Food and Drug Administration. Kaya ang Ultamayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, rekomendado ng mga doktor, halal certified. Pero huwag natin kalimutan ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahiwagang tunog. Balikan muna natin ang ating mahiwagang tunog. Ayan, ano yung item na yan na ginamit po? Hindi, yung isa ay massage chair. Massage chair. Anong ginawa doon sa massage chair? Ayun po yung sasagutin.
Ang inyo po mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Yan po yung ating text line. Kailangan po sundin ang tamang format ng pagtitext. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At dun sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Para mapabilang ho yung inyong sagot. At ngayong araw na ito, ang naipong premyo natin ay 8,000. 8,000. Ayan, laki-laki ha. Marami-raming bigas kang pwedeng mabili dyan. Ayan, 8,000. Ngayon, pagkatapos yun ninyong kumutingting ng inyong massage chair, mag-shower naman kayo gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! At para ho naman sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon, tuloy ho yung alok sa atin na pinakamurang ready for occupancy unit na ngayon sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang down payment, pwede pang gives. Bantakin ho ninyo pagka naghulog ho kayo ng 20,000 pesos na initial na bayad, pwede na kayong maglipat bahay agad 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang munisipyo, ang palengke, ang simbahan, ang eskwelahan at marami pang ibang mga amenities. Pero sabi nga ni Malu Cabral, ang pinakamaganda rito sa mga proyektong ito ng Westchester Realty, yung Severa Mabalacat lalo na, Severa Bacolod at saka Samira, hindi problema baha. Ayan, hindi nila pinoblema kailanman ang baha dyan po sa Severa Mabalacat. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Maganda umaga, Pilipinas! Iniimbestigahan na ng pambansang pulisya ang ulat na umano'y may dating PNP chief na tumakas sa pagtakas tumulong sa pagtakas ni Alice Guo. Ito'y matapos ilahad ni Retired General Raul Villanueva na ang PAGCOR sa pagdinig ng Senado ang anya'y natanggap nilang impormasyon mula sa intelligence community. Sinabi ni CIDG Chief Police Major General Leo Francisco sa panayam ng DCRH at ang radyo natin, pinabe-verifika na ni PNP Chief Romel Marbil ang naturang impormasyon. Kung titingnan nyo sa general statement, kaya kami nga ay makikipag-coordinate sa kanya dahil damage ng mga former Chief PNP natin. So kailangan maging specific tayo dito dahil ito ay pinakikinggan ng taong bayan at yung imahe na naman ng Philippine National Police ay nakataya dito. Kaya kami dito sa CIDG ay inatasan ng ating Chief PNP na tingnan itong mabuti at siyasatin ng maayos para maipakita sa ating mga tao na hindi tayo nagkakanlong ng ganito kahit na former kasama natin dito sa Philippine National Police. Tiniyag din ni Francisco na sasailalim sa masusing validation ng pahayag ni Villanueva upang matiyak ang katotohanan nito at maparusahan ang mapapatunayang sangkot na opisyal. Binigyan din nga ng hepe ng pambansang pulisya na walang sasantuhin ang PNP oras na makilala kung sino ang sangkot na opisyal sa ilegal na pogo sa bansa. Ito'y matapos ilutang ni Retired General Raul Villanueva ng PAGCOR ang naturang impormasyon na kasama daw po sa payola ng ilegal na pogo ang isang dating PNP chief. Sa press briefing sa Campo Crame, inihatid ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo mensahe ni General Marbil pakaraang makarating sa kanyang ulat pati na umano'y pagtulong ng naturang dating PNP chief sa pagtakas ni Alice Guo sa bansa. Aminado naman ang hanay na bagamat hindi pa kumpirmado, nasurpresa sila sa seryosong alegasyon na maaaring kumaladkad sa imahe ng PNP. There is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means holding liable ang isang former chief PNP. Yun lang ang sinasabi niya na we welcome this statement. Although sinasabi ni General Villanueva, I myself ay nakikinig kahapon, ay sinasabi naman niya, these are just rumors, but these are serious rumors involving a former chief PNP.
Sa ngayon, 24 ang dating PNP chief. Di nakasali yung 5 yumao mula ng pagsamahin ng Philippine Constabulary at Integrated National Police noong 1991. Kailan lang ba nauso yung Pogo? Di ba? Nung panahon lang ni Mayor Digong. Ganito ho yan, kaya ho nagkaroon ng Pogo. Dati na pong meron ho talagang online gaming. Ang lisensya nila nanggaling ho sa SESA. Cagayan Export Zone Authority. Kaya lang, napansin ho ng gobyerno, teka muna, sa isang pinagpasukan, nag-i-issue ng permit. Pero nag-ooperate sa Makati. Kaya sabi ho ng Pangulo, ni dating Pangulong Digong, teka muna, dapat mabuwisan yan. Kaya binigay ho sa PAGCOR at dyan ho pumasok yung Pogo. Kaya noon ni-regulate. Kaya lang, hindi naman din ho napuksa lahat, hindi din ho nahabol lahat dahil sa dami nga ng mga illegal na operators. Kaya ngayon, yung mga dating nag-legal, balik din ho sa pagiging illegal. Ilan na bang naging PNP chief pagkatapos ho na maupo sa pwesto si Pangulong Digong? Diba? Kaya nga, teka muna, si General Nick Bartolome, hindi, matagal panahon pa ni Pino yun ba't naman isasama ho natin yung mga naging mga ex-PNP chief, Wala pang nakikitang malinaw na ebidensya naman pala. Wala pang nakikitang malinaw na ebidensya na kabilang ang ilang Philippine Army Reservists sa sinasabing private army na Angels of Death ni Pastor Apollo Quiboloy. Ito naman ang pahayag ng spokesperson ng Philippine Army na si Colonel Louis Dimaala kasunod ng inilutang na pagiging Army Reservist Force ng ilan sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi ni Dimaala na totoong nasa 540 members ng Kingdom of Jesus Christ ang nasa reserve force ng Army. Pero paglilinaw niya, mga sibilyan lamang ang reservists at opisyal lamang silang maituturing na reservists kapag minobilize na sila sa isang misyon. Sa tala ni Dimaala, kalat ang reserve force na nasa NCR, Visayas at Mindanao, 150 hanggang 200 dito nakatalaga sa Davao. Matatanda ang unang sinabi sa DCRH ng direktor ng Davao City Police na si Colonel Hansel Marantan na ginagamit ni Quiboloy ang Angels of Death para patahimikin ang mga biktima ng kanyang panghahalay. Anyway, tingnan ho natin kung ano po ang magiging resulta ng naturang investigasyon. Kaya lang parang nagiging witch hunt na lang ho itong mga ganitong klase ng investigasyon. Mantakay mo, ititaint ho natin yung mga naging PNP chief. Diba? Napaka-unfair ho naman siguro nun. Bakit hindi pangalanan lang kung talagang dapat pangalanan? Sabi nila, wag na, baka dumagdag pa ho doon sa intriga. Maganda umaga, Pilipinas! 4 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama na natin si Benny Estreja mula sa Pag-asa. Benny, good morning! Good morning po, Sir Angel. Sa ngayon, meron pa rin tayong habagat na nakaka-apekto dito sa may Luzon and Visayas. Asahan po ang paminsan-minsang mga malalakas na ulan sa Zambales, Bataan, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro, and Northern Palawan. Kaya't mag-ingat po pa rin sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Meron naman tayong kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms sa mga malapit pa ng lugar, kabilang dyan ng Metro Manila, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, pababa ng Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Iloilo, Rest of Palawan at makikita rin po sa may Rest of Ilocos Region. Epekto rin po yan ng Southwest Monsoon. Ang ilang pambahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sinasamahan ng pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Matapos itong sinambagyong Hener at si Helen ay wala naman tayong inaasahang panibagong bagyo na papasok o mabubuo sa ating par sa loob ng 24 oras. But then, meron po tayong mga namamataan ng mga cloud clusters or kumpul ng ulap sa paligid ng ating bansa. Kaya patuloy po tayong magmamonitor for possible formations. And yung ating gale warning, nandito pa rin po sa western seaboard ng Luzon, kabilang na ang baybayin ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and western coast of Palawan. So hanggang 4.5 meters pa rin ang taas ng mga alon doon, delikado sa small sea vessels. Yan man ang latest mula dito sa weather forecasting po ng Pag-asa. Balik po sa inyo. Benny, paano weekend natin? Maulan? Ang weekend po natin, kung dito sa Metro Manila, ay improved weather na po. Improved meron na. naman pong maulap na kalangitan at mga pag-uulan ay dito sa may Ilocos Region, sa may Batanes, Babuyan, Zambales, Bataan. Siargao. Kumusta ang Siargao? Wala naman pong Boracay. Nasang tuloy-tuloy na ulan. Wala rin po. Wala rin. Ayan, ayos. Hindi pwedeng mag-weekend ng ng swimming, ha?
Oo. Pero siguraduhin muna nila nakapaglabas sila. Ayan, Yes. Okay, parang si Kuya Benny, nakapagpatuyo ka ba ng labada? Wala nga pong time eh. work. Sige. Ingat Ingat din pa. Maraming salamat si Ben Estrella mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Dapat kasi, padala natin ng pride si Benny. Ayan, para makapagpatuyo ng labada. Pero wala nga daw time. Kasi nga, lagi silang nakababad ho dyan sa Pag-asa. Para ho sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magbaon ho ng family alcohol. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Posibleng kumitil ng halos 40 milyon katao sa buong mundo sa susunod na 25 taon ang impeksyon na dulot ng drug-resistant na superbugs. Isang uri po ito ng bakterya o pathogens na hindi tinatabla ng antibiotics. Wala. Sa pag-aaral, higit 1 milyon ang nasawi sa buong mundo sa pagitan ng taong 1990 hanggang 2021 dahil sa superbug na tinatawag ding antimicrobial resistance. Bumaba naman sa 50% ang mga batang edad 5 na namatay dahil sa nasabing bakterya, bunsod ng mas pinagting na hakbang laban dito. Pero ang tatamaan sa panahon ngayon ay mga batang mas mahirap daw na gamutin pagkakatinamaan ka nito ngayon. Lumalabas din sa pag-aaral na mas vulnerable sa mga superbugs ang mga senior citizen at sumipa sa mahigit 80% ang mga nasa edad 70 pataas na nasasawi dahil nga po sa mga superbugs. Nako, kinakailangan palakasin natin. Kaya ang solusyon pa rin dyan, ang susi pa rin, pagpapalakas ng ating immune system. Magandang umaga, Pilipinas! Lang yung food inflation, walang immunity na pwedeng magamit dito. Walang panglaban sa ganitong problema, kundi iba't ibang mga approach, kung paano tutugunan ito pong problema natin sa food inflation. Kasama natin si Ginoong Danilo Pausto, ang presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food. Sir Danny, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angel, at sa iyong mga tagapakinig. Mas mabuti ho sa inyo manggaling yung impormasyon. Sabi ho nung sektor ng magsasaka, hindi naman nararamdaman talaga yung impact ng pagbaba ng presyo ng palay o ng pagkain. Sabi naman ng gobyerno, hindi, bumababa na. In fact, ngayong Oktubre, mararamdaman natin na bababa talaga yung presyo. Yung pong mga palayan sa Vietnam, nadalin itong mga nagdaang malalakas na mga bagyo. So, ang tanong ho namin, Sir Danny, ano bang totoo? Sa ngayon, doon sa kung titingnan natin yung bantay presyo ng kuwan, maganda naman yung data ng DAHAMA sa Department of Agriculture. Mm-hmm. Yung tumatakbo ngayon nasa 45, 46 yung regular meal. 45, 46. Okay. Baka kadiwa yan, ha? Hindi. Ito yung sa mga palengke, yung mga white tag, no? Okay. Pero yung mga imported, ang tingin ko, ang pinapasok nila premium, mga special rice. Kasi kung ang presyo, kasi nalaman ng Vietnam na nagbaba tayo ng taripa, nagtaas sila ng presyo. Kaya ang nangyari, ang Vietnam ang nakinabang sa pagbaba ng taripa. Ganon? Kaya yung mga may order dati nung isang buwan, nag-cancel yung Vietnam ng mga order dahil they have a new price, Kaya napilitan si Secretary to extend yung expiry ng import license, SPIC, ng 60 days. Dati 30 days lang, you have to bring in the rice. Para yung mga importer makapag-negotiate ng bago
Kasi nagbagong presyo. Dati nasa $580, $600 per metric ton. Inakyat ng Vietnam ng $660, $680 per metric ton. Kung idadagdag mo yan, ang pasok dito niyan, mga 38, no? Per kilo, sa pesos, ano? 38 pesos, ilalagay mo yung tarifa. Akyat ng mga 44, 45 pesos ang landed cost niyan. So hindi nila pwedeng tapatan yung local. Ang local kasi bumibenta yung ating, mas mura ng piso yung ating local, nasa 45, 46 naman yung sa imported. So ang mangyari, itong dadating na October, November, December, ay medyo, sa tingin ko, bababa ang presyo dahil main crop harvest na kami, no? Dito, ako nga, yung akin, sa isang linggo, anihin ko na. Yung mga nauna sa amin, yung mga south of Nueva Ecija at saka Bulacan, nauna na sila. So, if ever, tansya ko, bababa ng konti ang presyo dahil ang main crop bubuhos. Presyo ng local. Presyo ng local, hindi ng imported. So, ang pagbaba ng presyo, sa tingin ko, ang kanyan ay dahilan sa harvest time natin. Ano, madami ng kwan. Ngayon, ang bili ng palay as of yesterday, nasa 20 yung sariwa, ano? 20. So, kung ganyan nakuha ng NFA o ng mga kwan ng sariwa, meron naman silang mga dryer. So, kaya nilang bumaba ng presyo. Malaki binaba ng mga 3-4 na piso binaba ng sariwa. Kasi harvest na. Paano yung 14% na moisture content? Magkano? Yung mga papatong yan, mga between 5 to 6 pesos. Kasi yung may reseko yan pagka nagpatuyo ka, mawawalan ka ng more or less mga 5 to 10%. May wastage pa, no? Lalo na kung papatuyo yung mga tao sa kalsada. Medyo... Sir Danny, happy ba kayo doon sa 20 pesos na farm gate price pagka wet? Kung maganda ang ani mo ngayon, okay yan. Pero kasi problema kasi tag-ulan, hindi ka talaga aani ng marami. Kumpara mo sa dayatan, yung dry period. So, maganda ka lang kumita ka dito sa Nueva Ecija. Maganda nang umani ka ng 100 hanggang 120 kabans per hektar. But ang buhos niyan, bumubuhos na ngayon ng ani, papunta na sa norte ng Nueva Ecija, tapos aakyat na yan ng Isabela, Cagayan, tapos Pangasinan. Akala ko 21 ang buying price ng ang average na buying price ng NFA. 21 pwede kasi ang naglalakad mga 20, 21. Depende sa ganda nung yung mga long grain na medyo mataas ang presyo, ang trader magkano bili? Ang trader magkano bili? Yun nga, pagka trader yun. Umaani kami, nakatutok na yung mga ahente. Ngayon nga, sa isang linggo pa ani ko, nagbubulong-bulong na yung mga ahente doon so, may tansya na. Kahapon, doon sa amin, sa Talavera, sa Cagimba, nasa mga 20, 21 lakaran ng sariwa. Baka naman i-store lang din nila yan sa mga bodega nila tapos mag-intay ng magandang presyo. Yeah. Well, definitely, pagka-dry niyan, i-store pa dahil hindi naman ma-dispose lahat yan. Ang total stock ng Pilipinas, nasa about 60 days tayo 59 to 60 days. Which is just okay, but better kung 90 days. Pero 59, 60 days is okay. Mga 60% yan sa commercial, yung mga rice millers, yung mga traders. So you're saying, ang mababa ang presyo ay yung locally produced natin, hindi yung imported dahil ang mga pinasok premium naman. Hindi, balik na lang natin yung taas taripa. Kaya nga kasi ang ginawa, nung malaman ng Vietnam na nagbaba nga, sabi ko nga sa'yo, sila nakinabang dahil tinaas nila yung presyo nila. So, kung ano man yung ibinaba ng taripa, binawi ng Vietnam sa pagtaas ng presyo. Kaya nga, tapos... Sila naman contracts kaya lang, tayong nawala ng 51 billion doon sa buwis na makukolekta sa kanila. Sana, nangako naman si Presidente na hanggang po, titingnan muna, 4 months lang, re-reviewin kung pero talaga, 40% ng total production natin lumalabas ng last quarter,
maha-harvest natin last quarter. Kaya bubuhos yung ating palay by starting na ngayong buwan na to, tapos October, November, buhusin na yan. Teka nga pala, Sir Danny, paano yung darak nyo? Saan nyo dinidispose? Ang baba din ng ngayon. Dami na, bumaba din livestock. Sa amin, nakabili pa ako ng 12, 1 kilo, no? Magandang presyo yun. Kasi ginagamit namin pagkain ng hayop, ginagamit yan sa baboy, sa kalabaw, sa baka, pagkain yan, kasama sa feed. So meron naman, hindi naman masyadong apektado ng ASF? Iba naman kwento yung ASF, kasi yan Hindi, pero yun nga Kasi yun naman, end user yun ng end user ho yun ng byproduct ho ng palay di ba? So, at least sabi ho ninyo, meron kung apektado man yung baboy, meron pang baka at saka kalabaw. Di ba? Yes, oo. At kasama sa feeds yan, ingredient yan sa pagkuha ng feeds. Especially baboy. Yung tintamaan naman, yung Calabarzon, yung Batangas, medyo malaki ang stock dyan ng baboy. Pero the government is doing something, and I hope yung ating clinical trials matapos. Yung ibang lugar naman, marami pa tayong baboy. We are not short of pork meat. Okay. Paano manok sa Pasko? Nasa 208 ngayon ang whole chicken sa presyo. Okay. Kung ang cost mo nasa farm gate mo nasa 128 yata, 130. Maganda na 'yon dahil ang puhunan naman sa pagmamanok, mapalo yan ng 100, 105, no? Pero may stock. May stock tayo. Meron, kumpleto ang baka imported Hindi naman imported. Well, pumapasok pa rin ng imported at talagang hindi mapigil yung importation dahil ganun ang ginagawa ng iba, especially multinational. Yung mga multinational companies, yung mga commercial, malalaking players are beginning to produce, malalaki na. Yung mga okay. Pero sana nga, ma-review ka agad, mapabilis yung review dun sa bawas taripa, At saka hindi lang sa bigas. Gamit yan yan kinukuha yung pang-ayuda Correct. Walang yung fiscal space ng government, magkaroon sila dahil may source ng revenue. Kung binawasan mo yung source ng revenue, siyempre makakaasa tayo, bababa ang mga subsidy. Especially yung mga kasi ang hinihiling nga namin kay Secretary, yung mga farm workers, yung laborers, kasi ang binibigyan ng ayuda, yung may lupa, yung farmer, Yung farmer, may farm labor. Yung mga naggagapas, nagtatanim, pati sa sibuyas, pati sa ibang gulay. Yung mga workers sa farm, hindi kasama sila sa ayuda? Sa ayuda. Kaya kailangan ang alam ko na they are left behind, Kailangan kung aayudahan mo kasi basic ang basis nila, yung if you have 2 hectares and below, they're given certain kind of ayuda. Iba yung category nila, yung farm workers, yung mga kargador, yung mga nagsasaki. Oo nga naman, Baka hindi, sabi ko lang, tingnan mabuti, baka hindi nasasaklaw. Kasi yun ang nasa bukid na nagtatrabaho, hindi naman yung mga may-ari ng lupa, paturo-turo lang naman, upa ng upa. Gaano karami yun? Mga ilang milyon yung pinag-uusapan nating farm workers? Doon sa ating sa ating employment data, kung PSA titingnan mo, naglalaro yan between 21 to 24% of the total labor force. Ganun kalaki Malaki yan. Kaya kung kukuhanin mo sa 4.1 people per family do sa PSA, tinitingnan ko pati yung underemployed, if you're using the same percentage, baka kalahati ng populasyon ng Pilipinas directly dependent sa agriculture. Kaya the more na dapat nating itaas balik yung taripa. Di ba? Para may mapagkunan ng pondo. Yes, doon nakukuha yung Oo. Yung, so although malaki ang nakuha natin yan, mga nasa 30 billion yata, pero pag because of the tariff, bababa yan. Ang mangyayari, kasi nasa tansya ko 2.7 or 2.9 million metric tons na ang na-import as of August.
tinatansya nila abot ng mga 4 million metric tons. Ano? Hindi, tsaka... Masakit yun. Dahil every time you import, you displace production, local. Correct, oo. Hindi lang yun. Kung tinamaan nga yung mga sakahan doon sa mga nagdaang bagyo, dyan po sa Vietnam, siyempre, yung supply issue na naman ho ang apektado. Yes. Pagkakaunti ang supply, tataas na naman yung presyo. Yes. Diba? Fortunate naman na yung tinamaan ng Vietnam, yun ang buhos ng major crop harvest natin. At least nababalanse. So makababalanse. Pero yung first quarter next year and the second quarter will be a challenge ko. Kung nananalangin ako na sana walang tatamang bagyo na malakas, na mapahampas ang hangin kasi kasalukuyan nagpapahinog na yung mga kababayan natin. Pag tinamaan ng malaking hangin yan, dadapa ang palay, mabubulok, patay, naiiyak tayo dyan. Oo. Sige, kasama nyo kami siya magdadasal, Sir Danny, ha? In the meantime, thank you for joining us. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Salamat. Ang Pangulo po ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, si Ginoong Danilo Pausto. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya kailangan ho talaga ng ayuda ng ating mga kababayan. Kasi sa mga lokal na pamahalaan, kung nakikita ho naman natin na may mga opportunity tayo na tumulong sa kanila, tulungan ho natin ang ating mga magsasaka. Parang ginawa po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan, maayudahan po yung mga magniniyog. Kaya ngayon, yung pong mga magniniyog, hindi na lamang umaasa sa Copra, meron na rin ho silang pinuproduce na tangerine chocolate. Brand po ito ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, nakapag-improve ho sila ng kanilang mga pasilidad para mag-produce ng tangerine chocolate. Tinulungan po yan ng Department of Science and Technology at ng DTI para kahit na ito po'y gawang lokal, ang lasa ho at ang dating pang-global. Tangerine chocolate available po sa 0919-095-5935. Ang mahigit 10 variants ng tangerine chocolate pwede ho nyo i-check sa tangerinchocolate.ph. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng ating pong mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, habang tinatangkilik po natin ang gawang lokal, ang gawang atin, pinalalakas po natin ang ating lokal na ekonomiya, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Magandang umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5. Champion Super Clean. Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas po ang alas 5 na umaga. Pwede na ho tayong mag-ultabayo, ha? Pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, mas maganda ho mag-take ng ultabayo 1 minuto bago ho matulog. At least mga 2 capsules para ma-achieve natin yung talagang benefits ho nito. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat capsule ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Hindi po yan kwento kutsero, batay po yan sa clinical trial. Ang ultabayo po, pagpasok ko sa ating katawan ng postbiotic, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan nagtataboy ng toxin sa ating katawan habang tayo natutulog. Kaya habang na-achieve natin ang magandang tulog, pinalalakas naman ito ang immune system natin. Pinapalakas ho yung ating immunity. Kaya kinabukasan, paggising ko natin, meron tayong panibagong lakas, may panibagong sigla, at may panibagong panlaban ho sa stress, pagod at puyat. Kaya rekomendado po ito ng mga doktor, lalong-lalo na ho sa mga senior citizen. Diba? Kaya sabi nga ho nila, subukan ho ninyo na palakasin po ang inyong immune system. Ang ultabayo po ay available sa lahat ng Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Kung may mga concerns pa ho kayo, pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Pero ang mahalagang paalala ho natin ng ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga, ilang LGUs pinarangalan sa isinagawang Climate Change Summit. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kinilala ng Climate Change Commission ang pagsisikap ng mga lokal na pamahalaan upang mapaunlad at mapamalaan ang kanilang mga lugar sa usapin ng kalikasan. Isa sa mga awardee ay ang probinsya ng Masbate matapos kinilanin ang programa nito para sa adaptation
and Mitigation ng Climate Change Plan. Mismo si Governor Antonio Co ang tumanggap ng parangal na pinangunahan ni Secretary Lucas Bersamin. Ayon kay Governor Co, malayo na ang narating ng kanilang lalawigan pagdating sa usapin ng infrastructure at environmental concern. Sa kanyang pagulat, sinabi ni Governor Co na idugtungsan na nila ang masbate sa bawat bayan kahit ang marami dito ay mga isla sa pamamagitan ng mga infrastructure. Pangalawa na rin ang pasbate sa Bicol Region na may pinakamabilis na infrastructure development. Kasabay nito, tiniyak ng gobernador na matiling prioridad ng kanilang provincial government ang kabuhayan at kalikasan ng mga taga-Masbate. Kasama rin siya nabigyan ng parangal si Lingayen City Pangasinan Mayor Leopoldo Batawil para sa kanilang management recycle facility. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Nagbabala naman ang Department of the Environment and Natural Resources laban sa mataas na bilang ng cancer-causing electronic waste sa Pilipinas. Ito matapos may ulat ng kagawaran na natagpuan na nasa 15 milyon na cathode ray tubes na naglalaman ng cancer-causing lead ang nasa loob ng mga lumang telebisyon. Ayon kay Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, naglaan ng $6 million ang Global Environment Facility para sa pagkolekta ng electronic waste na ito. Sabi naman ni Environment Undersecretary Jonas Leones, mahigit sa 100,000 na mga units pa rin ang kanilang nakolekta at 50% na mas mataas sa target naman ng DNR na 50,000. Bunsod nito, hinihimok ni na Secretary Yulo at Leones ang mga lokal na pamahalaan na tumulong sa kampanya laban sa mga e-waste. Hirap to dahil syempre pagka yan napunta sa tubig, edi may inom ho ninyo yung cancer-causing chemicals. Hindi na pag-uusapan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos, si Vice President Sara Duterte. Mismo ang presidential sister ang nagkumpirma sa gitna ng kanyang tila pagkuyog ng mga kongresista sa pangalawang pangulo sa budget deliberation. Ayon kay Senator Amy, halos hindi rin sila nag-uusap ng pangulo. At mabirong sinabi na nayayamot yata minsan ang kanyang kapatid dahil magkaiba sila ng tingin sa ilang usapin. Binigyan din pa ni Senator Amy na ayaw niya ang ginagawa ng ilan kay BP Sara dahil malian niyang apihin ang kahit na sino mang tao. Sinabi pa ni Senator Marcos, dapat igalang ang demokrasya at desisyon ng taong bayan sa pagboto ng pangalawang pangulo. Bigong-bigong siya na pinagsasabo ngayon ang dalawang pinakamataas na opisyal na gobyerno na nating bumubuo sa unit team. Una na rin inupaka ni Senator Marcos sa kanya'y mga panggigigil ng mga kongresista para ma-impeach si BP Inday Sara matapos itong kumalas sa gabinete. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, lakasan nyo inyong mga radyo dyan po sa Binondo, Maynila. Nag-iikot dyan ang malakas promo ni Sherwin Alparo. Ulitin natin nasa may Binondo, Maynila ngayon si Sherwin Alparo. Lakasan nyo na inyong mga TV at radyo. Magandang umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 5. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, good morning, Mayor Sen Mendoza ng Talisay, Batangas. At maraming salamat din sa District Engineer Office dyan sa Batangas ng DPWH. Thank you. At happy birthday kay Judge Frank Pelismenio ng Malolos RTC Branch 19. Judge, happy birthday. Judge Frank Pelismenio ng Malolos RTC Branch 19. Ang alam ko, birthday din ng presiding justice ngayon ng Court of Appeals. Oo, kaya lang magre-retire na ho ito. Magandang umaga din kay Congressman Ador Plato, syempre, dyan po sa Bulacan. Tuloy nyo lang yung inyong sinusulong na pagtatanim ng kawayan dyan po sa watershed ng Ipo Dam at ng Angat Dam. Magandang umaga, Pilipinas! Justice Max De Leon, magandang umaga din po sa inyo, Ay, kay Ma'am Sally Villanueva, Ma'am, magandang umaga din po, Nanay ho yan ni Justice Court Administrator Raul Villanueva. Ilang sa mga pangalan na hinihilalang Angels of Death, walang lisensya ng barel. Ayon po yan ayon po sa report yan ni Edniel Parosa. RH52 Edniel, good morning.
Kuya Sir, former lang nakipag-ugnayan ng Davao City Police sa Firearms and Explosives Office sa Camprame para masari kung may baril ang ilang pangalang hinihinalang miyembro ng di man Angel of Death. Kinumpirma ni PNP Civil Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudison Guljan, na nagbigay na ng listahan ng Davao Police para tignan ang firearms licenses ng ilang individual. Ito ay may kaugnayan umano sa nagpapatuloy na investigasyon hinggil sinasabing private army ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero habang nagpapatuloy pa ang paglalukay sa records, sinabi ni Gulciano na ilan sa mga inisyal na pangalan ay rehistradong gun owner, habang ang iba naman ay hindi. Pakinggan natin siya. And so far as the CSGFEO is concerned, ang amin lang po ay yung request na ibinigay sa amin for verification kung itong mga individual na to ay licensed holder ng firearms. Some of individual in the list are licensed and the others are hindi kasama sa walang record sa FEO. Tumanggi namang magbigay ng numero of background ng mga personalidad ang CSD, maging ang Public Information Office ng PNP habang nagpapatuloy ang verifikasyon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Oy, doon sa mga nagme-message sa atin online, sorry po, hindi ko mabasa ha. Naghangho yun dito kaya hindi ko mabasa. Kasi may nag-text sa akin, uy, pakibati naman kami. Hindi ko mabasa, hindi ko naghangho yung yung feed ho sa atin dito, kaya hindi ho ako makapag-chat sa inyo. Nagbabala naman ang ilang grupo ng mga magbababoy sa posibleng pagsirit ng presyo ng kanilang baboy ngayong holiday season kapag nanatiling mabagal ang takbo ng bakunohan kontra sa African Swine Fever. Ayon sa Batangas sa Sorosoro Ibaba Development Cooperative, malaki ang lugi ng mga feed miller sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon dahil sa mga nasasawing baboy dulot naman ng ASF. Pero sa kabila nito, iniulat naman ng Cavite Farmers Feed Milling and Marketing Cooperative na hindi nila alam kung saan maaaring makakuha ng bakuna laban sa ASF. Bunsod dito, nananawagan sa pamahalaan ng mga grupo, pabilisin naman ang vaccination process dahil apektado na rin pati mga feed millers sa paglaganap ng ASF. Alam mo ninyo talagang maapektuhan yung mga feed millers. Bakit yung kanyo? Ang daming magbababoy, tumigil na humuna sa pag-aalaga ng baboy. Oo naman. Sa amin lang sa Mindanao, sa dami ng mga tumigil sa pagbababoy, dahil nga sa ASF, namumroblema ngayon yung mga nagbibenta ho ng feeds. Kung kanino nila ibibenta yung kanilang mga stock. Meron din ho kasi yung may expiration din ho kasi. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaking wanted sa kaso ng 4 counts ng acts of lascivious business, arestado naman. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag ko yung jail. Arestado na ng Valenzuela Police ang lalaking wanted sa kasong 4 counts of acts of lascivious business dito sa Luzon. Ayon dito kay Police General Nixon Cayaban, natunto ng suspect na si Habes Pabir sa bahagi nitong Pato Pabay Street sa Barangay Yuko, Valenzuela. Sinabi ng opisyal na mula noong araw ng Lunes, makarang na mag-issue ng warrant of arrest si Judge Macho Altarejos ng RPC Branch 172 sa Valenzuela ay bigla na lamang itong naglaho. Sa tulong ng mismo mga kakilala nito, itong suspect ay naituro ang pinagtatagungan kay mabilis itong natunton dahilan ng kanyang pagkaka-aresto. Edwin Duque, nagulat sa dispatch, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Uy, may winner na si Sherwin Alparo. Sandali lang, Sherwin. Presyo naman ng ilang gulay tumaas ng hanggang 50 pesos per kilo matapos ang bagyo. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Giselle? Okay. Giselle. Yuhu! Andiyan na si Giselle. Giselle, good morning. Kapit pa doon sa mga nagbabudget sa pamilya dahil sumipa ng mula sa 20 pesos hanggang 50 pesos ang kada kilo ng ilang gulay sa ilang pamilyahan. Dito sa Maricaban Public Market sa Pasay, tumaas sa 400 pesos ang kada kilo ng sitsaro mula sa 350 pesos, habang 170 pesos naman yung talong mula sa 120 pesos doon. Ang pipino nagmahal din sa 140 pesos ang kada kilo mula sa 100, habang yung Baguio beans nagmahal din sa 210 pesos mula sa 170 pesos. Pumalo na rin sa 160 pesos ang kada kilo ng labanos mula sa 130 pesos, 400 pesos naman yung broccoli mula sa 380 pesos ang kada kilo, 170 pesos ang ampalaya mula sa 150 pesos,
habang 110 naman yung patola mula sa 90 pesos noon. Ayon sa mga tindera rito sa pamilihan, epekto umano ito ng mga tanimang naperwisyo ng sunod-sunod na bagyo o sama ng panahon. Asahan na rin daw na magpapatuloy pa ang pagpalo ng presyo ng mga gulay, lalo yung mga panahog habang papalapit ang Kapaskuhan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Pero kung gusto ho ninyo ng murang prutas, murang rambutan, murang lansones, murang tawag dito, mangosteen, punta kayo Mindanao. Bagsak presyo ngayon. May isip na, bagsak presyo pa ang prutas. Diyos may buhay talaga. Hirap maging magsasaka. Ay, teka muna, ayan. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ala pang Pasko pero tuloy-tuloy ang pamimigay ng premyo at regalo ni Sherwin Alfaro. Sherwin! Yes, Angelo, ito na nga ang ating winner sa ating DZRH Mas Malakas Promo kung saan natsempohan natin dito sa may Ongpin sa Binondo, Maynila na naka-tune in sa kanyang cellphone. Kuya, pangalan mo po? Si Archie po. Archie, dito ka sa may ilaw. Hindi ka Oo nga, mahihain siya. Kagwapong bata, nahihiya. Oh, ano? Sabi ko, kagwapong bata, nahihiya sa liwanag. Yan. Mahihain, tignan mo. Tinitignan yung sarili sa cellphone niya. Kaya naman. Archie, palagi kang nakasulit sa DZRH. Opo. Sino paborito mong announcer? Angelo Palmones. Si Angelo Palmones, Archie, meron kang 1,000 pesos. Saka meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. At syempre meron ka rin matatanggap pa na DZRH merchandise item gaya ng umbrella at ng DZRH t-shirt. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Maraming salamat din sa palaging pagtutok. Ayun, kanyang cellphone. Sherwin, ano ginagawa ni, ano pangalan nito winner natin? Ni Archie. Ha? Kakatapos ko lang po maggatid ng anak ko sa eskwelahan. Naggatid na anak ko. Anong trabaho? Oo. Anong trabaho mo rito sa Ongpin? Sa LBC po. Sa delivery. Sa delivery ng mga parcel. Yan. Kaya galing, naman habang nagdi-deliver, inaaliw yung sarili niya sa panonood ng DZRH. Galing ng timing niya, ha? Oo, talagang na-tsempohan, ha, Sherwin, ha? Oo. Dito sila sa may Holy Cross. Alam mo yung Holy Cross, medyo malayo-layo dahil looban ko itong bahagi ng kanilang bahay. Doon sa may Holy Cross, yun yung kanilang parang parang marker dito sa kanilang lugar na isa sa mga pamosong marker dito nga sa loob ng Ongpin. Naman dito sa Ongpin, medyo masisikip ang daan at ang mga kabahayan na nandito na sa may dulo, sa may likurang bahagi, sa may anong estero na to? Basta estero ng Ongpin. Di ba Sherwin, diretsuhin mo yan, diretsuhin mo yung estero na yan, dun sa may dandulo, na may nagtitinda ng ano dyan may nagtitinda ng hopya. Ay, yung bitin ba yan? Hindi, yung hopya na may sili. Hopyang may sili? Meron nun. Sige, hanapin mo muna. Hirap kainin sa aga. Pag natunton mo yun, bumili ka 5 kilo. Order daw si Kisses dito. Sige, tikman natin yan. Hanapin natin yung hopyang may sili na yan dito sa Ongpin. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos dito sa Binondo, lagi lang dumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Mas Malakas from ours. Number 6, Sherwin Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas. 10 minuto na lamang bago mag-8 ng umaga. Number 1 na Pilipinas. 6 na minuto na lamang bago mag-8 ng umaga. Nako, kotse, inararo yung hilera ng concrete barrier sa EDSA Cubao. Kaya pansamantalang sarado ngayon yung EDSA Busway. Nandun si Mal Gonzalez, RH5. Bal, good morning. Kuya
Angel, good morning. Wasak ang unahang bahagi ng isang Suzuki Ortega matapos na salpukin ang hilera ng mga concrete barrier sa EDSA Cubao sa tapat lamang ng Baliwag Transit Terminal. 3 mga concrete barrier ang nadurog dahil sa aksidente. Ayon sa mga traffic enforcer ng MMDA na sumaklolo sa lugar, mabilis ang takbo ng sasakyan ng mangyaring insidente. Sa pahayag ng nagmamaneho ng kotse, nabulaga daw siya ng umahon palabas ng Aurora Boulevard Tunnel at hindi na nito naiwasan pa ang nasa harapan niyang hilera ng mga concrete barrier. Galing sa bahagi ng Ortigas ang sasakyan at pa-northbound ng mangyaring aksidente. Hindi naman nasaktan ng driver na mag-isa lamang. Dahil sa insidente, Kuya Angel, ay pansamantalang isanara ng ilang minuto ang EDSA busway habang inaalis ang sumalpok na sasakyan at habang tinatanggal ang mga nawasak na mga concrete barrier. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inusog naman ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. sa Enero ng 2025 mula Oktubre ng 2024 ang inaasahang buwan kung saan mararamdaman ang epekto ng mas mababang taripa sa imported na bigas. Ayon kay Laurel, dahil sa mas mataas ang demand sa pagkain tuwing Disyembre, inaasahang makikita ang mas malaking pagbaba ng presyo ng bigas sa Enero. Una rito, tiniyak na opisyal sa publiko na mararamdaman ang epekto ng EO62 simula ngayong Oktubre ng 2024. Ipinaliwanag ng kalihim na hindi lubusang natupad ang inaasang pagbaba ng presyo dahil masyadong dumami ang import ng bigas dahil sa takot ng mga traders na magkulang ang supply dala naman ng nagdaang El Nino. Magandang umaga, Pilipinas! Pero ito hindi ho magtataas. Yung pong pinakamagandang prestigious housing project ngayon dyan sa Binangonan, Rizal, yung St. Monique Balay. Yan po ay matatagpuan dyan po sa Binangonan, Rizal. Pwede ho ninyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos ang monthly amortization. 30 years to pay. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0917-719-7908. Ulitin natin 0917-719-7908. Yung pong kanilang bagong model ng townhouse, yung Bianca. 2-story house yan na may balcony. 2 hanggang 3 ang bedrooms at pagbukas ninyo ng pinto ng balkon, makikita ninyo ang sasalubong ho sa inyo. Malamig na hangin at magandang tanawin. Ayan. Oy! Congratulations nga pala, no? Ay, teka mo nga pala, okay na, Ivan? Ayan. Congratulations ho sa mga OFW natin, ha? Bukas na daw ho yung bagong OFW lounge dyan po sa NAIA. Pakita nga natin, Ivan, yung bagong lounge na yan. Oo. Congratulations ho sa pamunuan ng NAIA. Ayan, ipinagmamalaki ni Arnel Ignacio, ng OWA na ito po ay bukas na yung OFW Lounge. Kaya doon sa mga Pilipinong uuwi ng pabalik ng Pilipinas, meron hong nag-iintay na magandang lounge para ho sa inyo, Ayan, bukas na. At pwede ho ninyong pakinabangan, pwede na ninyong ma-enjoy ang inyong pananatili dyan. Makakapag-relax ho kayo habang iniintay ang inyong flight. Ayan, OFW Lounge. Okay, kita po. Talagang bidang-bida si Arnel Ignacio doon, no? Magandang umaga, Pilipinas! O paano po, 2 minuto na lamang bago po mag-ACS na umaga. Kuya Angel po nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Marcus Aurelius. Sa pong Greek philosopher, ang sabi niya po, if any man despises me, that is his problem. Parang si Inday yung nagsabi, Isang minuto na lamang, ACS na umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!